Alright, good evening. Sa Gitneto, nagbabalik. Anyway, I know na nakakainis itong ating title, itong nasa thumbnail. Nababahala kayo. Pero at the end of the video, it makes sense naman na meron tayong ganitong video dahil ito ay prevention. Okay? Kasi dudugtungan natin yung ating mga naging subject noong nakaraan. At meron tayong insight doon sa mga ganong bagay na huwag tayong papakasiguro, okay? Kasi ang Manila, once again, ay notorious na capital ng mga hakutan, ng mga bayadan, at yun po talaga ang katotoo niyan, okay? At meron tayong data na ipinakita na ang mga taga Maynila ay nababayadan. Okay? Tinalo pa siya ni Bongbong Marcos. Ngayon, tanungin ko kayo, be honest. Meron bang perang involved kung bakit nanalo ang Marcos versus Isko Moreno? Kayo na ang sumagot niyan. So andun po tayo. So anyway, I promise na maghahanap pa tayo ng route para kumbaga sa yung counter-attack dito sa ganitong problema. Dahil ang problema talaga ay kahirapan. There's no question na mahal nila si Isko Moreno. At very common ito na sasabihin nila, ay isang boto lang naman yun sa akin, marami namang bobotong natitira kay Isko. So kunin ko na yung 3,000. Yun na daw lakadan yun 3,000 eh. So puro ganun ng ganun hanggang sa yun, contagious na at pare-pareho sila ng katwiran. Okay? Alright, check this out. Okay lang ba kung ang mga taga Maynila ay bansagan natin ng mga bayaran? So, titignan natin kung sino mga magre-react na. Kasi last time, may marami nag-react na hindi ako bayadan, ganyan. So, okay yun. So, that way, magiging aware sila sa mga nangyayari. Okay? Kasi, totoo talaga yan na ang mga taga Maynila ay may reputasyon na bayaran. So, gano'n, i-dare natin sila. Pabayaan natin sila mag-react na hindi sila gano'n. So, ipamalita natin na ang mga taga Maynila ay bayaran. Okay? Para maging sila. At ipakita nila na ang Manileño ay talagang hindi nila ibibetray ang mga hero. Okay? Kasi may reputasyon na sila Di ba? Si Bonifacio. Taga-Tondo yun, di ba? Marami din mga kasamahan niya ang nag-betray sa kanya. Parang yun ang history din So, yun din ang nangyari kay Isko Moreno. Okay? Kasi yung pera talaga ay napaka-makapangyarihan yan. Okay? Like what I said, do sa last video ko, for some reason, ay delikado talaga pagkakalaban mo yung incumbent dahil may mga pera na pinabibigay. At notorious ang Maynila sa mga ganyang bigayan. Yun ang katotohanan niyan. Okay? Huwag na tayong sige, tumanggi kayo, tanggi kayo mga taga Maynila. Hindi kami Pero yun ang totoo noon, okay? Diyan humahakot din ng mga kawawa kasi yung mga tao, may mga dyan sa lugar yung mga nagbebenta na kung may mga nagbebenta nga ng kidney, how much more na ibenta yung mga boto nila? Sus Mario Joseph. Like what I said, yung mga tao ay kahit mahal nila si Isko, isang boto lang naman ako, mananalo din naman si Isko Moreno. And then, lahat sila ganun. So, yun po ang katotohanan. So, andito si Pilosopong Mamay at meron tayong drive na campaign na i-dare natin ng mga taga Maynila na nababayadan. Ngayon, magdepensa sila. Pakita nila na hindi sila nababayadan. Ito ang purpose ng na binabanggit ko. Ito ang purpose na sinasabi ko na delikado si Isko Moreno na pwedeng matalo. Okay? Dahil ang mga taga Maynila ay nababayaran. Yun, okay? So, magbantayan tayo. At another thing, meron tayong route para instead na sila ma-impluensyahan ay tayo mag-i-influence sa kanila dahil hindi po maganda ito.
ibinenta mo yung boto mo pero yung kinabukasan ng iyong mga anak, ng iyong mga pamangkin ay nakasalalay dito. Okay? So, at saka yung kahit na isang boto ka lang, importante ka. Your vote count. Yun ang ano nun. Sabi nga nila, hindi ka makakabuo ng piso kung wala kang sentimo na ano. So, yun ang kailangang mindset ng mga tao na may value sila. Okay? Yung dignidad ipus natin. At in order na yun iba panagumpayan, ay ideder natin sila. Yan. Yun. Kumbaga sa kwan, ang magulang ipinapalo ka para ng pagmamahal. So, again, ikalat natin itong video ito, pamalita natin ang mga taga Maynila ay nagbebenta ng ng kanilang kinabukasan. Yun, ideder natin sila. So, we'll see kung isa-challenge nila ng sarili nila na hindi ako gano'n, may value ako sa aking pagkatao. Yung boto ko ay may value. So, yun ang yun ang ating campaign, okay? Na may value ang boto ko. So, at napakadumi ng politika sa Pilipinas. At yun ang nakikita ko, okay? Hindi, assuming na mangyayari yun. Bakit hindi mangyayari yun? Kasi, kung ako si Lacuna, alam ko na hindi ako gusto ng tao, so bilihan na. Ay kung may pambili ka naman, at saka tested naman niya nung nakaraan na yung mga tao nabibili. So, yun po ang agenda ni Pilospong Mamay, okay? Di ba madali lang mag-vlog kung kukuha lang ako ng mga video na sinasalubong si Isko Moreno. At which is totoo 'yun. Madali-dali sa akin yung mag-ganon. Kaya lamang ay parang sabi ko nga the vision na buksan ang kaisipan ng mga tao. Sayang naman kung hindi natin maipaparating sa kanila ang mga katotohanan at saka yung mga precaution na to dahil ito ang magiging problema pagdating nitong tong halalan. Okay? Kailan baguhin natin yung mindset ng ating mga kababayan. Okay, share ko lang ito ha. Yung barangay at saka yung mga KS, yan ang training ground ng korupsyon sa pamahalaan. Okay? So, bakit kamo? Hindi ba sila mahilig magsulisit? Okay? So, magsusulisit sa mga konsehal, sa mga congressman. Siyempre, pagbibigyan yan dahil may dalang tao di ba? It can be on the back of their mind, ito ang aking magiging strong leg, itong grupong ito. And that is compromise. Compromising is corruption. Diba? Corruption na yun Doon na magsisimula Yun ang foundation ng corruption. Okay? So, yun ang pag-asa ng bayan. Okay? Mga na-corrupt na agad, bata pa lang ay corrupt na sila. So, yun. Hindi katulad sa ibang bansa na pinagsususpetsahan pala ang yung mga kakandidato ay hindi ka na isasali. Okay? Ibig sabihin, pinagsususpetsahan pala ay baka sakaling may record ay hindi na po pwede. Ay dito, naku po. Pag nalabaw, magnanakaw ka, abay, malaki pala ninakaw nito dapat mas malaki yung position dito. Kung bari-bari lang, di pa barangay ka lang. Pero pag malakihan na, milyonan na, ay talagang kailangan pang congressman na to. Agad ng pesto. Ganun ang Pilipinas. However, I'm in the mission dahil kita nga ni Pilospong Mamay yung mga ganyang bagay, ay tutulungan natin itong mga kababayan natin. So, sa ngayon, ay nararamdaman natin na baka merong ditong upset ayaw nilang maniwala sa akin na okay, check this out. Masyadong kalpante ang mga Isko. Nung nakaraan, niloko na siya, na-betray na siya ng mga tao dahil sa pera. So, bakit hindi mangyayari ngayon? Okay, so, kailangan na,
protektahan natin tong mga mahihirap na napapagsamantalahan. Okay? So, yun po ang ating intention dito. So, hindi lang hindi lang suporta kay Isko, it's a food of soul. Yung konsensya mo ay ay talagang nilinis mo. Okay? And be part of it. So, sama-sama tayo na labanan itong mga gantong sitwasyon. Okay? Kawawa yung mga tao ang gipit na ay nagigipit pa. Kasabihan yun Dahil kung ikaw nga naman pobre at may nag-approach sa iyo na magkano ba ang minimum wage ngayon? 500 o kung bibigyan ka nga naman ng 3,000, sa isang mahihirap na tao ay napaka-importante po noon. Napaka-importante noon. Pambayad ng utang din yun at kung ikisugarol pa, hindi lalo na, di ba? So, yun po ang kalakalan. So, I just be honest, kung ano yung reality lang at aware po tayo dyan, laki Pilipinas tayo, kaya alam natin yung mga bagay na yan. Okay? So, yun. At tuloy-tuloy ang ating mission. I-dare natin ang mga taga-Maynila, ilelebela natin sila na nababayaran. Kaya pag merong nakausap kayo, taga-Maynila, ay, nababayaran na kayo, ganun din yun. Iilag lang kayo at baka kayo masampal. Biro lang. Yun. Basta pag minamit ka na taga-Maynila, ay, totoo ba yung kabalita kayo na nababayaran? Ganun din yun. Okay, so, yun po. At napakahalaga doon. Okay? Alright, salamat po sa mga nanood. I'll see you guys with my next vlog. Okay? At magpapagulo ulit tayo.